Good morning mga kol. Ngayon po ay may dinala po sa atin isa pong Yamaha DT125. Ang nangyari po daw dito ay habang tumatakbo po si sir at bigla na lang po daw tumerik po sa gitna po ng daan yung DT po niya at yun ayaw na po siyang makickstart. Napakatigas na po yung kickstart po niya. Sa mga ganito pong kaso ng mga two-stroke, ang una-una pong ginagawa po natin ay babaklasin po natin ito pong cylinder head po ng DT po natin para makita po natin yung piston po niya, kung anong nangyari sa piston niya, kung bakit siya ayaw makickstart. Ngayon po ay tinatanggal po natin itong cylinder head cover po niya. At pagkatapos po, tatanggalin po natin ito pong carburetor po ng Yamaha DT125. Dito po, habang tinatanggal ko po yung bore po ng Yamaha DT po natin, may napansin na po ako, medyo matigas na po yung ito pong bore po niya. At tingin ko na stack up na rin po yung piston po niya. So ito na po yung piston po niya. So ayaw na po niyang umangat. So possible po na connecting rod po ang sira po ng Yamaha DT125 po natin. Ayan po, natanggal na po natin ito pong piston po ng Yamaha DT po natin. Kumpirmado po na nasira po yung connecting rod po ng Yamaha DT po natin. Parang naubos po lahat po ng stick bearing po sa connecting rod po ng Yamaha. So ang gagawin po natin ito, babaklasin po natin lahat, tatanggalin po natin yung connecting rod niya at papalitan po natin ng bago. So meron pa pong mga naiwan po ng mga bubog po ng stick bearing dito po sa gilid po ng bore po natin. So ito na po siya, ito na po yung piston po natin, pinaribore po natin kasi meron po siyang malaking gasgas po sa bore po ng piston po natin. At ito po yung mga side bearing niya, dalawa po yung pinalitan po natin. So ito na po yung piston at saka bore po natin, bago na po yung piston po natin, pinaribore po natin. At ito po yung connecting rod po niya. Ito po yung pin po doon sa nilagyan po ng stick bearing po sa baba. Ayan na po yung bearing po niya. Ayan, ubos po yung mga stick bearing sa ilalim. So ito rin po, nagpalit na rin po tayo ng mga bago pong oil seal. At ito na po siya, nabuo na po natin siya. Yung kalahati po niya, nabuo na po natin. Nakikabit na po natin yung crankshaft po niya at saka yung connecting rod. So ngayon, bubuuhin na po natin ito at para masubukan po natin kung gagana ba yung ginawa po natin o wala bang back job po sa ginawa po natin. So dito na po tayo sa clutch side po niya. Unti-unti na po nating nabuo po yung clutch side po ng DT po natin. Ito na po yung kabuuhan po niya. So ayan, nabuo na po natin yung engine po ng Yamaha DT at ikakabit na po natin ito sa chassis at para po masubukan. So ito na po siya, ilalagay na po natin siya sa chassis.
Ayan po, nabuo na po natin ito pong DT Yamaha 125 po natin at kinabit na po natin siya sa chassis po niya. At ngayon po ay papaanda rin na po natin siya kung para malaman po natin kung meron bang back jump po sa ginawa po natin. At huwag po natin kalimutan po na mag-like and subscribe po sa YouTube channel ko para updated din naman po kayo sa mga video pong ina-upload ko mga kol. So ito na po yung Yamaha DT125 po natin. Nabuo na po natin siya. Okay na po yung unit po natin. At pwede na pong kukunin po ng may-ari po ng motor na to.